Christian life is not a religious playground. The moment you accept Christ as your Lord and Savior, you are also entering the battlefield where spiritual forces, demons, and Satan exist. For we do not wrestle against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the cosmic powers over this present darkness, against the spiritual forces of evil in the heavenly places. Kaya ang sabi ng Biblia sa unang Pedro 5:8, magkaroon kayo ng maayos na pag-iisip at magbantay kayo sapagkat ang dyablo na kaaway ninyo ay parang leyon na umaatungal at umaali-aligid na naghahanap kung sino ang malalaman niya. Ang kalaban ay naghahanap ng pagkakataon upang magnakaw, pumatay at manira. Naghahanap siya ng pagkakataong sirain ang buhay ko at ang buhay mo. Ang karanasan ng dyablo sa panlilinlang ay hindi maihahalin tulad sa ating karanasan bilang tao. He is the father of all lies, and this is his expertise for thousands of years. He has been fighting God's purposes ever since, and one of God's purposes is to populate this planet with people that would love God and serve God and obey God. And ever since that time, the devil has been so active in trying to gain this planet and to gain the people that God put here. At maging ang Panginoong Jesus ay naranasan ang kanyang panlilinlang. Ang sabi sa Hebreo 4:15, sapagkat tulad natin, tinukso siya sa lahat ng paraan, subalit kailanmay hindi siya nagkasala. At ngayon matutulungan niya ang mga tinutokso sapagkat siya man ay tinukso at nagdusa. Ating basahin sa Mateo 4:1-11 at sama-sama nating alamin kung paano hinarap ni Jesus ang panunukso ni Satanas. Ito'y magiging gabay sa atin kung paano natin haharapin ang tukso ng kalaban. There are 3 temptations and he always uses the same 3. First, lust of the flesh. Pagkatapos, si Jesus ay dinala ng Espiritu sa ilang upang tuksuhin ng dyablo. Siya'y nag-ayuno sa loob ng 40 araw at 40 gabi, kaya't siya'y nagutom. Kailangan nating malaman na ang kalaban ay laging nagmamasid at masusing pinag-aaralan kung paano niya tayo mabibingwit. Sa pagkakataong ito, dumating ang dyablo at sinabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mo ngang tinapay ang mga batong ito? Kung ikaw si Jesus, anong gagawin mo? Knowing that you are the Son of God, at sa simpleng salita mo ay mangyayari anumang naisin mo. Will you transform the stone into bread? Walang masama sa pagkain ng tinapay, but the devil's purpose here is to disqualify Jesus to become our Messiah. Nais niyang gamitin ni Jesus ang kanyang pagka-Diyos upang siya ay hindi na maging karapat-dapat na maging tagapagligtas ng sanlibutan. But Jesus endured. Ngunit sumagot si Jesus, nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Second, pride of life. Pagkatapos, dinala siya ng dyablo sa Jerusalem, ang banal na lungsod, at pinatayo sa taluktok ng templo. Sinabi nito sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka, sapagkat nasusulat, sa kanyang mga anghel ikay itatagubilin, at sa kanilang mga kamay ikay aalalayan, nang sa mga bato paamoy hindi masaktan. Nakapagtataka, hindi ba? Ang dyablo ay gumagamit at nakapagsasabi ng salita ng Diyos. Ngunit may kulang sa kanyang sinabi. Kung ating susuriin, ito ay nanggaling sa awit 91:11-12. Kanyang inalis ang pinakaimportanteng parte ng verse na ito. Sa kanyang mga anghel ikay itatagubilin, saan mang dako maparoon tiyak kang iingatan. Ngunit sumagot si Jesus, nasusulat din naman, huwag mong susubukin ang Panginoon mong Diyos. Kaya napaka-importante sa atin na pag-aralan at pagbulayan ang mga salita ng Diyos dahil ito ang ating magiging pananggala sa palaso ng kalaban. Third, lust of the eye. Ito na ang masasabi kong pinakamabisang panunukso ni Satanas sa buong kasaysayan, the temptation of ambition. No other person in history had ever resisted this one. Ang sabi sa Mateo 4:8-9, pagkatapos, dinala siya ng dyablo sa isang napakataas na bundok at ipinakita sa kanya ang lahat ng kaharian sa daigdig at ang karangyaan ng mga ito. Sinabi ng dyablo sa kanya, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito kung magpapatira pa ka at sasamba sa akin. Kung ikaw si Jesus, anong gagawin mo? Makukuha mo ang katanyagan,
kayamanan at kapangyarihan ng mundo. Ikaw ang magiging pinuno ng lahat ng bansa. Baka itanong mo, may kapangyarihan ba ang dyablo na ibigay ang lahat ng ito? Hindi sinabi ni Jesus na wala. Satan is the prince of the power of the air, the Bible says in Ephesians 2:2. He is the God of this world, 2 Corinthians 4:4. The ruler of this world, John 14:30. But again, Jesus endured. Kaya't sumagot si Jesus, "Lumayas ka, Satanas, sapagkat nasusulat, ang Panginoon mong Diyos ang dapat mong sambahin at siya lamang ang dapat mong paglingkuran." Pagkatapos, iniwan na siya ng dyablo. Dumating naman ang mga anghel at siya'y pinaglingkuran nila. Dito ay nasaksihan natin ang matagumpay na pagharap ni Jesus sa tukso ng kalaban. Sa ganitong paraan din natin mapagtatagumpayan ang mga pagsubok. First, by obedience to the will of God. Ang Panginoong Jesus ay nagpailalim sa kalooban at kaparaanan ng Diyos Ama. James 4:7, "Submit yourselves therefore to God. Resist the devil, and he will flee from you." Second, by being filled with the Holy Spirit. Bago mangyari ang panunukso ay unang nilukuban na ng banal na Espiritu ang Panginoong Jesus matapos siyang bautismo ni Juan. Zechariah 4:6, "Not by might, nor by power, but by my Spirit, says the Lord of hosts." Third, by spending much time in prayer. Si Jesus ay kilala hindi lamang sa kanyang mga himala, kundi sa kung paano siya manalangin at manahan sa presensya ng Diyos. Psalm 91:9-10, "If you make the Most High your dwelling, even the Lord who is my refuge, then no harm will befall you, no disaster will come near your tent." Fourth, by knowing the Scriptures. Ephesians 6:17, "And take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the Word of God." This is the only offense we have that the enemy can't withstand. Sa aking pagtatapos ay nais kong iwan ang sinabi sa 1 John 4:4. "Ngunit mga anak ko, kayo'y sa Diyos at napagtagumpayan na ninyo ang mga huwad at sinungaling na propeta, dahil ang Espiritong nasa inyo ay higit na makapangyarihan kaysa kay Satanas na siyang nagahari ngayon sa mga makamundo. To God be the glory." Maraming salamat po sa inyong panunood. Kung nagustuhan ninyo ang video, paki-like at mag-subscribe sa aming channel, Hands for Christ International Christian Ministry. I-click na rin ang bell para updated kayo sa aming mga bagong videos. Pagpalain po kayo ng Diyos.